bumili tayo ng Vespa compressor na segunda mano, no. Ang gawin natin diyan ng purpose, pwede rin sa hangin at saka panghangin sa gulong natin. Saka yung ang nangyari kasi yearly kasi ang nagpag-renewal sa mga e-bike natin. So marami tayong ipipintura. So ang purpose natin diyan para gamitin natin pang spray na paint kasi napakatagal gamitin tong manual, no, yung brush na magmamano-mano ka ng pagbabrush. Ang tagal po matapos. Okay lang pag isa, dalawa, tatlo ang e-bike natin. Pag medyo marami, medyo matagalan tayo sa pagpintura. Mas maganda yung spray. Kaya tayo bumili ng segunda mano na Vespa compressor. Okay, ang price sabihin ko na lang sa inyo, no, mamaya-maya kung sulit ba ang price na binili natin. Okay, puntahan natin, pakita ko sa inyo yung Vespa compressor na bago natin nabili na segunda mano po guys, nandiyan sa labas. Okay, yan lahat guys, pinipinturahan natin yan taon-taon. Pag renew natin, oh, kaya medyo matagal matapos. Ayan. Okay, ito yung sinasabi ko na Vespa guys, nabili natin, oh, mga segunda mano. Yan, nakaready na po yan. Yan, may hose din para gamit sa gulong natin, oh, sa mga gusto magpahangin. Mayroon din tayo ito, yung hulog-hulog, ginagamit din natin yan. Saka ngayon, dalawa na, may compressor na tayo ng panghangin din. Kasi ang purpose natin dito, yung sinasabi ko, nabili natin ito ng pang-spray sa pagpipin natin. Halimbawa yan, kasi taon-taon to, nangyari na ganyan. Pag i-renew natin mga e-bike natin, kailangan bago lahat siya ng pintura. Okay, ito siya guys, medyo maliit lang. Kagandahan nito, malaki po yung makina niya. Ito, 2 HP. Medyo maliit lang ang tangke, kaya napakabilis mapuno. Saka 200 PSI ang maximum nito, pero hindi niya naman maabot yan kasi mula sa 110 yata yan, naka red line na po yan, medyo delikado na yan. So ang nasa standard niya palagi nasa 100 PSI lang, no. So okay, ayos naman po siya, wala naman tayong pinalitan dito, kaya lang nabili natin to ng mura. Ito, explain ko to guys, to may tinanggal tayo dito. Yan, kumbaga nakaganyan to eh. Okay, halos kompleto ang automatic ito, gumagana. Yan. Okay, bakit ko tinanggal ito? Ito yung extension na splitter nito, tingnan nyo, may meter din siya, bali nakaganyan po siya. Okay, tapos dalawang out nito, yun, dito tingnan nyo yung valve na ito, at saka yung dito, dalawa ang out, saka ito yung connector, dito yan sa loob eh. Okay, bakit, ano bang problema nito? Bakit ko tinanggal? Sumisingaw po siya guys, kaya kahit anong lagay natin ng tiplon, sumisingaw talaga. Nung tinesting ko siya ng una, kasi nung sinabi rin ng nabilihan ko pa ito, sumisingaw daw. Kaya wala silang makuha na part siguro, kaya bininta siya na medyo mura, no. Yan. Ang nangyari kasi, ang singaw, hindi dito sa valve dito. Tingnan nyo, bilagyan natin ng teflon. Ang nangyari dito, may singaw dito mismo. Yan. May crack siya dito. Yung isang linya nito, may crack dito. Tapos hindi naman tumawilding kasi pundido po to. Kaya nung nabalak ko, naisip ko nito, nung naikambas ko dito sa amin na walang parts mabili, sa Shopee mayroon to. Nakita ko mayroon to eh, sa Shopee yung splitter na ganito. Pero dito sa amin, nung naghanap ako, kasi bininta niya sa akin to sa halagang 2,000, no, kasi 2,000 pesos. Mura nga to, kung bakit mura, nabili natin ng mura, kaya nga itong ang problema. Tapos yung may-ari, hindi siya marunong magkalikot nito, mag-condemn or mag-direct. Kaya naisip niya to na ibenta sa ganyang presyo, 2,000, kasi yung singaw
Hindi niya malaman kung saan ang singaw. Kaya ito, nang na-trace ko, kasi tayo, mahilig naman tayo magkalikot kung saan yung problema. Nilagyan natin to ng tiplon lahat ito. Nung unang ginawa ko dito, nilagyan ko ng tiplon dito, yung dalawang exitan nito, no, yung sa valve na ito. Nangyari, bumabawas pa rin siya ng hangin. Pag mapuno siya dito, hindi abutan ng 1 oras o 2 oras, bababa na yung PSI dito hanggat 40, hanggat sa maubos. Kaya na nangyari, kinargahan ko siya ulit ng hangin, tapos tinisting ko, binugahan ko to ng tubig dito sa bawat gilid. Okay, dito pinix ko muna siya ng maayos, nilagyan siya ng tiplon, at saka na-full ko yung hangin, tapos tinisting ko dito, binugahan ko siya ng tubig. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pili siya mga welding, kasi condemn ko na lang, yan ang bala ko nung una. Condemn ko dito, takpan ko na lang ang butas na ito, no. I-welding ko siya ng sarado para hindi na singaw. Kaya wala ring option, hindi rin siya pwede i-welding. Kasi pundido po siya guys, yung parang aluminum, hindi siya pwede i-welding. So ang nangyari, tinanggal ko na lang to, hindi ko na binalik. May option naman dito eh. Yan. Tinanggal ko yung isang linya dito, yung may crack. Okay, parehas naman ang sukat nito. Dinahili ko na lang dito sa loob. Kaya ngayon ito napakaganda na, wala nang singaw. Ang problema nga lang dito, isa lang ang eksita natin ng hose. Yan. Pero ayos na guys, at least napakinabangan ko na gumagana na ng maayos. Kasi ito, pwede siya gamitin. Kasi ang nangyari dito, ang posisyon niya nakaganyan eh, dalawa to eh. Galing dyan, tapos may dalawang split dito na output. So wala namang problema kasi isa namang size lahat yan. Kaya nangyari, tingnan nyo. Dinairik ko na ang isang valve dito. Okay, tapos yan lang, wala na po siyang singaw. So hindi na po ako na bumili ng ganito, or yan, nagagamit ko na. So sa inyo, sa tingin ba yung 2,000 pesos sulit ba sa ganyang presyo? Sa akin masabi ko dito sulit kasi napakaganda to eh. Wala namang ibang trouble eh, yan lang. Okay, ito lang ang valve na ito. Kasi siguro ang may-ari nito nalito, hindi niya alam kung anong gawin niya kasi bumabawas po ng hangin kahit anong gagawin niya. Kaso yun nga ang problema dito eh, hindi niya napansin. May crack dito. Kaya kahit anong lagay natin ng tiplon, sisingaw po siya kasi dito yan eh. May leak. Okay? Ang importante dito, nagawa natin ang solusyon na hindi man lang tayo gumastos, no. Yan, ilagay natin dito, dinirect natin. Okay. So kailangan next year nito, orderan natin to sa Shopee. Kailangan pa rin tayo mag-order nito. Kung hindi siya ibig sabihin na rush kasi ayan nga ngayon nagmagamit na natin to sa panghangin sa mga gulong natin, no. Ang purpose nito, pag maglagay tayo, pero mag-spray tayo ng mga e-bike natin sa next year, sa renewal ulit yung mga e-bike natin, kailangan tayo na bumili talaga nito para dalawang ikita natin. Pwede siya gamitin panghangin dito sa kabila yung sa spray pen. Okay, yan guys, napakaganda niya, no. Ayan, maliit lang yung tanke. Saka testing natin ni Dreams. Tapos saglit lang, puno agad siya. Wala pa nga ang 2 minuto, puno agad yung tanke, ano. Okay, gumagana pa rin ito lahat, yung automatic niya. Save lang natin, oh. Yan. Okay. Ito po yung switch.
Nag-automatic release po to pag in-adjust natin dito kasi pag gusto nating taasan yung PSI. Pero pag sa gulong lang ng mga motor, yung sa mga e-bike natin, yung 100 PSI napakalakas na po yan guys. So pwede natin siya i-adjust dito sa loob. Buksan natin to, tapos may adjustan po dito, pihitan na screw. Yan lang i-adjust natin, ikutin natin pag gusto tayo magiging 150, 120 ang PSI no, palakasan. Pero sa Turing na research natin, hindi siya advisable na may lagay natin dito sa red line. Kasi yung red line na yan, warning po yan. Ibig sabihin, medyo delikado po yan pag dyan tayo, pag-isip natin ng PSI dyan sa red line. So pwede siguro aakyat siya dito. Akyatan natin kasi ngayon nasa 90 PSI siya. Pwede natin yan akyatin ng konti. Nasa 110 PSI. Okay. Yan, ang importante nito ngayon, wala na siyang singaw. Running good condition na po siya guys. Wala nang problema no. So yung switch dito sa gilid, yan. Halimbawa in-adjust natin to tapos hindi natin na control, napasobra yung ikot natin dito sa PSI. Umakyat siya dito ngayon hanggat siya mamatay dito sa 150. Tapos hindi kayanin na sa tangke. Wala namang problema sa pag-adjust natin kasi itong since ito automatic po siya magre-release. Okay. Singaw po siya ng automatic dito para maiwasan na hindi siya sasabog no. Okay, yan lang ang dati dalawang gears to. Ito. Yung nakaganyan yan eh, yung original niyan, ayan. Tapos tinanggal ko na to. Dinairik ko na yung isang inlet no, yung isang valve diyan para magamit. So ngayon, maganda na guys, wala na siyang singaw no. Okay, 2 HP ang makina nito. Yan. Tahimik po siya, tahimik kasi yun nga, wala siyang built-in po siya, wala siyang built. Okay. Testing natin pa singawin. Maka-automatic po siya dito sa 70 PSI. Pag i-release natin ang hangin ito or kaya may nagpahangin ng gulong, pag umarit siya dito, yung 50 to eh. Dito banda, yung 70 PSI, mag-automatic po siya on, kusa po siya mag-under at saka mag-charge no. Okay, testing lang natin dito, pasingawin lang natin ito no. Yan, ito yung hilahin natin para malabas yung hangin na to. Testing natin. Kumari sa 70 PSI, automatic po yan, mag-under po yan. Mag-i-start po yung makina. Okay, singawan natin dito ulit. Yan. Tingnan nyo. Yan. Diba? Kaya siya, tapos saglit lang. Tingnan nyo, ilang minuto lang. Purong agad yan dito. Ako dyan mamamatay dyan. Yan. Wala pa nga isang minuto eh. Siguro mga isang minuto lang ang pagkarga. Puno niya na kagad ng maliit na tangke. Kasi yun nga, malaki yung makina niya dito, 2 HP. Tapos yung maliit lang yung tangke niya. So maganda siya sa pag-paint or gamit din sa gulong natin yung bumahangin. Yan. Okay. So siguro sulit to guys, sa 2,000 na presyo no. Sulit to sa ganyang presyo natin kasi na i-repair din natin to. Kaya nabili natin na sa ganyan na medyo mura kasi yung nga may singaw siya dito. Pag ilagay natin dito, ibalik natin to sa original, sisingaw to kasi yan nga may isang daanan ng valve dito. Hindi ko lang matandaan kung dito o yung dito sa kabila na may crack. Pag silipin natin, hindi natin halos makita kasi sobrang liit yung crack niya. Pero pag ilagyan na natin ng teflon tapos i-fix na natin ng maayos, tapos pag puno po siya ng hangin,
nasa for example na ganyan or medyo kahit medyo mahina dyan, makita natin pag bugahan natin ng tubig dito kaya ng sabon, makikita natin na may singaw talaga sa gilid. Walang remedy, walang solusyon kasi pundi dito eh, hindi siya ma-welding. Pwede rin siguro natin ipa-shop na yung pewter, pero may kamahalan nga lang. Kaya ginawa natin para iwas tayo, hindi tayo makagastos ng medyo malaki. Yan, tinanggal natin, isa naman ang size nito, no? Dinairik na lang natin dito. Okay, nilagyan natin ng tiplon, sinaksak natin yung bago na valve dito. Kaya nasolve natin ang issue, no? Nasolve natin ang problema na wala na po siyang singaw. Okay, ulitin lang natin gaano kabilis siya. Open natin to, i-release natin ng hangin, tapos pag malit siya yung 70 PSI, automatic po siya mag-andar, no? Napakabilis, wala pang isang siguro minuto o mga 1 minute nga lang. Puno niya na kagad ang tangke. I-release natin dito, tingnan nyo. Close lang natin to, sarado. Sa tingin ko nga mga 1 minuto lang eh. Hindi pa siya naabot ng 2 minuto, puno na kagad, no. Yan, ganyan po siya, napakabilis po niya magkarga. Gawa nga siguro sa yun to, medyo maliit lang ang tangke niya at saka medyo malaki yung makina. 2 HP po siya na mid-end. Tahimik guys. Okay. So, kailangan pang magsisuwil tayo, buksan lang natin to. Dito tayo maglagay ng magbuhos ng oil, no? Tapos drill lang natin dito sa ilalim. Okay, siguro sulit to guys sa kanyang presyo, no? 2,000. Hindi natin to makuha 2,000 pag talagang good condition to, na halimbawa yung may-ari na marunong din mag-repair pero magkalikot nito, sigurado taas ang presyo nito pag talagang condition to. Kaya nakuha lang natin ng medyo mura kasi siguro yung may-ari siguro nalito na po siya kung anong solusyon niya, kasi bakit ganyan palagi nila sumisingaw yung hangin, nagbabawas po yung hangin. Okay, baga ito natsambahan lang natin, no? Tsambahan natin ang presyo sa pagkabili kasi yun nga, medyo may dipit po siya. So light naman or mild lang ang dipit ito, nakuha din natin na tayo lang din ang gumawa, no? Simple lang tira nito. Okay, ngayon ayos na po yan, magkanan na, ginagamit na natin yan ito araw-araw. Dalawa ng hangin natin ito, yung maliit natin nahulog-hulog at saka ito na ngayon. Okay guys, hanggang dito na lang, no? Sana sa inyo sa presyo na yan talagang sulit ba yan. Sa tingin ko sulit pa yan guys, kasi wala namang ibang defective yan eh. Okay, hanggang sa sunod na ulit na video guys. Maraming salamat, no, sa inyo lahat.